Ginawa ng Warriors ang hindi nagawa ng Lakers kontra sa Timberwolves sa playoffs na nangyari. Halos hindi nagkakalayo yung senaryo ng mga to. Big upset pa ang ginawa ng Warriors sa Game 1 nila na nangyari para sa second round kontra dito sa Timberwolves, na naiiba sa first game ng Lakers kontra sa Wolves sa first round ng playoffs dahil tinambakan sila ng mga yan sa mismong home court nila at tinalo sila sa 4-1 series. Ang Lakers na nasa top 3 seed na tinalo ng Timberwolves na nasa top 6 seed at ang Warriors na nasa top 7 lang. Kaya talagang naiiba yung naging playoffs round ng Warriors at nitong Lakers. Nanalo ang Warriors sa first game nila kontra sa Wolves, even na ang superstar na si Curry hindi nakapaglaro ng buong kalahating game. Si Draymond Green, Butler at si Buddy Hield lang yung gumawa ng paraan dyan para makuha nila ang magandang momentum sa game. Si Butler merong 41 minutes sa game at gumawa yan ng 20 points, 11 rebound at 8 assists. Si Buddy Hield may 40 minutes at may 24 points sa game. At itong si Green na may 35 minutes at 18 points. Yan yung tatlong core na halos nag-lead sa Warriors dahil nga sa hamstring injury na nakuha naman nitong main core nilang si Curry. And inaasahan mga pare koy na 3 games o 1 week mawawala itong si Curry sa series game nila dahil nga naka-re-evaluate to ngayon. Big upset yung nagawa dyan ng Warriors kontra sa Timberwolves sa Game 1 na nangyari. Talagang binigyan ng matinding depensa at pisikalan ng Warriors itong Timberwolves na hindi nga raw nagawa mismo nitong Lakers kontra dito sa Timberwolves. Talagang matindi yung naging depensa na ginawa dyan ng Warriors dahil sa Game 1 na to, nagtapos ang Timberwolves mula sa 5 of 29 mula sa 3-point range at 16% lang na shooting percentage mga pare koy. Talagang bumagsak yung offensive rating ng Timberwolves sa Game 1 na yan, na nagbigay din sa kanilang offensive struggles at nakikitang nakuha ng Warriors kung paano didepensahan ang mga core na to ng Timberwolves mula kila Edwards, Alexander Walker, sila DiVincenzo at Randle. Ganun din itong frontcourt nilang si Rudy Gobert. Si Edwards kasi na gumawa lang ng 23 points, 14 rebounds and 2 assists at hindi yan halos nakapagtala ng puntos sa unang kalahati ng game at hindi nakapasok mula sa field hanggang sa fourth quarter mga pare koy. Ganun din yung outside shooting nitong si DiVincenzo na nawala sa game 1 dahil sa matinding depensa na ginagawa ng Warriors. Ang maganda pa dyan nakikita na mas binigyan nitong si Steve Kerr ng pansin yung frontcourt nila dahil binigyan ng mas magandang playing time itong batang sentro na si Kenton Post na may 6 minutes sa game 1 na to at Kevon Looney na may 14 minutes mga pare ko. Yan yung naging katulong ni Green pagdating sa frontcourt defense dahil talagang mabigat din kalaban ng Timberwolves pagdating sa mga big man mula kila Gobert, Nasrid na mismong hindi nga nagawa nitong Lakers dahil itong batang sentro nilang si Hayes hindi naman talaga nagamit nitong si JJ Redick. Yan yung malaking pagkakaiba mga pare ko pagdating sa frontcourt. Maganda yung ginawa nitong si Steve Kerr na ini-exercise ng araw nito yung rookie center na si Kenton Post sa game 1 pa lang dahil paniguradong mas magagamit pa nila yan sa series game na to pang counter kay Rudy Gobert sa ilalim. Halos ang Warriors naman kasi ngayon nasa small ball lineup lang mga pare ko mula kila Curry, Butler, Buddy Hield, Draymond Green at sila Podziemski, Kuminga kasama si Musi Moody dyan Yan kasi yung halos mga core na talagang ginagamit nitong Lakers na hindi bababa sa 6'7" mga pare ko Kaya masasabi mo talaga na nasa small ball pa rin ang Warriors dahil mula dito kila Kenton Post na may 6 minutes lang per game at Looney na may 14 minutes lang kaya talagang hindi naman gaano nagagamit ng Warriors yung mga big man na to. Kaya masasabi mong nasa small ball contender pa rin ang Warriors sa playoffs na to. Same scenario sa lineup ng Lakers sa playoffs sa first round kontra sa Timberwolves mula kila Luka, LBJ, Finney Smith, Vanderbilt, Austin Reeves, sila Goodwin. Si Bando lang kasi yung may pinaka-height dyan na 6'8" mga pare koy. Ang pagkakaiba lang mas mahusay nga raw talagang magpagana ng small ball lineup itong si Steve Kerr at talagang veterano na pagdating sa playoffs mode. Meron din kasi ang Warriors na physical player mula kila Draymond Green at Butler na kaya talagang gumawa ng depensa para dito sa Timberwolves. Halos nagre-reklamo na nga yung coach nito
dahil masyadong araw kinakapitan sa ilalim itong si Rudy Gobert. At yan yung malaking pagkakaiba na nakikita dito sa Lakers at Warriors, dahil malaki yung naging problema ng Lakers pagdating sa depensa sa series game kontra sa Wolves, at hindi nila kayang sabayan sa physical game itong Timberwolves na mismong ginagawa ngayon ng Warriors dito sa kanila. Ang problema ng Warriors ngayon ay itong si Kyrie mga pare ko, dahil ang report nasa grade 1 ang hamstring injury niyan. And base nga sa report, 1 week mga pare ko mare-reevaluate itong si Kyrie. Expected na 3 games yan mawawala sa series game na to kontra sa Timberwolves.